Welcome sa Dear Kuya, The Drama. Oh my dear kuya, payuhan mo naman ako. Ako'y litong-lito sa dami ng problema ko. Itago mo na lang ang tunay na pangalan ko. Oh my dear kuya, please saklolo. Oh my dear kuya, ano ang aking gagawin? Hindi ko na alam, parang ako'y mapapraning. Oh my dear kuya, okay, bigat itong dalhin. Parang di ko nakakayanin. Yan, at welcome po sa bahagi ito ng ating palatuntunan ay amin namang ihahatid sa inyo ang isang natatanging liham kasaysayan na ipinadala ng ating isa sa mga taga-subaybay at ito ho ay may kinalaman sa kanyang, of course, ay istorya ng buhay na ibig niyang maikuha ng pananaw na nanggagaling sa katwiran, wisdom, ang mga bagay na pwede niyang matutunan at mai-apply galing po sa Bible. Yan. Kaya kasama pa rin natin, of course, ang ating pong resource person, si Brother Eli Soriano. And today, ang ating pong mga mag-aaral pa rin mula sa La Verdad Christian College at ang ating import na si Mads ay hindi na pumapasok yata na trabaho to. Akala ko ba nagtatrabaho ka na? Nag-resign ka na ulit? Kuya. Hindi po, wala pa po. Tsaka if ever po, night shift naman po siya. Call center? Hindi naman, night shift. Hirap ng night shift, ha? So mag-uumpisa ka ng gabi hanggang daling araw. Pabaligtarin mo, gagawin mong araw ang gabi. Of course, si Teacher Jack. Teacher Jack. Magandang araw po, kuya. Opo. Kasama po natin po yung mga mga estudyante pa rin po ng La Verdad Christian College. Sila pa rin po yung gaganap po ngayong araw. Yan. At ang istoryang ito ay istorya naman ni Shirley po, kuya. Shirley. Si Shirley. Shirley Basi. Kilala niyo ba si Shirley Basi? Hindi na po. Hindi po. Ano ba yung kinanta ni Shirley Basi? Ano ba yun? I'll never want to be in love with anyone but you. Di ba yun? Yan siya yung kumanta. I love you, hate you, love you, hate you, love you. Gano'n. No. Ang hirap kantahin eh. Si Shirley ito at ito'y mukhang bigat. Parang nagre-react kayo kaagad, ha? Parang hindi pa man nagre-react na kayo kaagad dito sa para bang naiisip nyo, ano kaya kung ako'y nandun sa ganung klase ng sitwasyon, di ba? Parang paano kaya ang gagawin ko, di ba? Mamaya bago ko ibigay yung masasabi ni Brother Eli, especially from the Bible, kukunin ko yung magiging reaction din ninyo, no? Dahil parang nakikita ko kasi parang nakaka-relate ba kayo dyan or what? Or you sympathize? Parang nakikita ko sa mga mata nyo, Eye of the Tiger eh. Parang umuupo pa lang. Tingnan natin ha. Ano kaya ito? Ano kaya ang kasaysayan ito? Yan. Sa atin ho mga suking taga-subaybay. Ito po ho at amin pong ihahandog naman sa inyo ang kasaysayan ni Shirley dito po sa ating Dear Kuya, The Drama. Dear Kuya, isa na po ako sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa dahil sa dami ng aking natututunan mula po sa mga payo ninyo ni Brother Eli.
Ang programa niyo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa para masagot ang halos 1 taon ko na pong dinadala sa aking kalooban. Kuya, Shirley po ang pangalan ko. At ang asawa ko naman po ay si Darwin. Sa loob ng halos 12 taon naming pagsasama ni Darwin, ay nabiyayaan po kami ng 2 anak na babae. Sapat lamang ang kinikita ni Darwin sa kanyang trabaho noon dito sa Pilipinas. Minsan ay sumosobra kung kaya't naibibili pa niya ng mga simpleng bagay na hinihiling ang aming mga anak. Ayan, tapos na rin tayo mag-grocery sa wakas. Nabili ba natin lahat ng kailangan sa bahay, Alice? Opo, Mami. Nabili na po natin lahat. Buti naman. Sa katapusan pa ulit ng sweldo, ha? O total, nakakain na tayo kanina. Uuwi na tayo, okay? Si Mami naman, ang KJ. Daddy, di ba sabi mo bibili pa tayo ng toys, di ba? Oops, hindi, Alice. Sakto lang ang budget natin, anak eh. Ganun po ba? Sige po. Oo anak, bibili tayo. Yay! I love you, Daddy! Darwin. Isa lang naman humiling yung bata. At isa pa, may sobra pa naman ako. Kaya mo na. Mabait ang asawa ko, kuya. Kung pagiging asawa at ama lang naman ang pag-uusapan para sa akin, ang asawa ko na ang pinakamabait sa lahat. Pinipilit niyang ibigay sa mga anak namin ang kasiyahan nila kahit ang kapalit nun ay siya ang mahirapan. Minsang nagkausap kami ni Darwin at nabanggit niya sa akin na nababahala siya dahil lumalaki na ang mga bata. Hindi magtatagal ay lalaki na rin ang gastusin naming pamilya at natatakot siya na baka hindi na sumapat ang kinikita niya para mabigyan kaming mag-iina ng maayos na buhay. Dapat hindi mo na binilhan si Alice nun eh. Hindi naman niya kailangan nun eh. Saka mabait naman na bata yung anak mo. Maiintindihan niya yun. Alam mo namang minsan lang maglambing yung anak mo. Saka hindi mo ba nakita yung ngiti niya kanina? Ang sarap sa pakiramdam para sa akin na makitang masaya siya. Kayo. Ay, ang swerte talaga namin sa'yo ng mga anak mo. Ako ang swerte sa inyo. Kaso, nangangamba ako, Shirley. Lumalaki ng mga bata. Si Alice, ilang taon na lang mag-high school na. Tapos college na yan. Itong bahay, di pa natin tapos bayaran. Hindi na nga yata sasapat yung kinikita ko eh. Inoferan pala ako ni paring Buboy na magtrabaho sa pinagtatrabahuan niya sa Oman. Okay naman daw ang sweldo ng mga welder dun. Eh, anong balak mo? Hindi ko pa alam, Shirley. Nakapag-abroad si Darwin, kuya. 4 na taon ang kontrata niya doon. Sa unang 2 taon niya pa lamang sa Oman, ay natapos na naming bayaran ang aming bahay at nakapagpundar din kami ng sarili naming negosyo. Maganda ang naging takbo ng kanyang trabaho sa ibang bansa dahil nagustuhan din ng kanyang boss ang kasipagan ng aking asawa. Gagraduate na ng high school ang aming panganay na si Alice at magbe-birthday naman ang aming bunso. Kaya napagpasyahan ni Darwin na umuwi ng bansa. Napakasaya namin dahil
matagal na panahon na rin kaming hindi nakakapiling ni Darwin. Shirley! Namiss ko kayo. Asan ang mga bata? Ayun, nasa bahay at excited na sa birthday celebration ni Lea mamaya. Handa na ba ang lahat? May kailangan pa ba tayong asikasuhin para sa handaan mamaya? Daanan na lang natin yung chocolate cake na pinareserve ko. Ay, ayan na pala yung taxi yung inarkila ko eh. Tarahan! Excited ng mga batang makita ang daddy nila. Tara. Kumusta naman? Pagod ka ba sa biyahe mo? Pagod. Ay lang yan, makikita mo na yung mga anak mo eh. Miss ko na sila. Daddy! Ate, si Daddy nandito na oh! Daddy! Miss you na po! Mga anak! Ang tatangkad nyo na. Dalagang-dalaga ng mga baby ko. Siyempre, mana sa akin eh. Sa atin ka mo. O Alice, tulungan mo muna ang mami mo sa pag-aayos nitong cake na binili namin. Lea, i-entertain mo muna yung mga kaklase mo ha. Sige po. At mamaya pa magsisimula ng celebration. Apo. Han, iakyat ko lang itong mga gamit ko ha. Sige, Han. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Lea, anak, happy birthday! Ito ang gift namin ng daddy mo. Wow! Dalaws at mga manika! Thank you, Mommy! Thank you, Daddy! At syempre, makakalimutan ko pang bigyan ng regalo si Alice. Anak, ito. Early graduation gift namin sa'yo ng mami mo yan. Daddy, ang ganda nitong relo, kulay blue. Favorite color ko pa. Thank you po ha! Ay, Win, saan nakalagay yung charger nitong videocam? Nasa maleta ko sa may harap. Sige. Diyan lang kayo ha, kukunin ko lang. Nasaan na kaya yung charger ng videocam? Baka malubat na yun. Sayang naman kung hindi makukuhaan ng buo yung celebration. Teka nga, asan ba yun? Oh, ano to? Lipstick? Kaninong lipstick to? Teka. Gamit na? Lalaki nyo na talaga. Opo, ano mo ba, Daddy? Meron pa akong bagong laruan. Ganda-ganda. Darwin, kaninong lipstick to? Sa'yo yan. Nakalimutan kong ibigay. Buti nakita mo. O nagustuhan mo ba? Hindi ko kasi alam kung anong kulay ang gusto mo eh. Ba't nangangalahati na? Ha? Anong nangangalahati? Hindi nga. Bihira, nag-oyo ako dun sa department store. Mahal pa naman ang bili ko dyan. Naman kakainis Hindi bale, bibili na lang kita bukas ha. Halika na dito, kumain na tayo. Oo nga, Mami. Kain na tayo. Halika na. Sige, anak. Kuya, kahit kailan ay hindi ako nag-isip ng masama sa asawa ko. Dahil na rin siguro na ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng dahilan para mag-isip ako ng masama sa kanya. Pero hindi ko malaman kung bakit sa pagkakataon na iyon
ay bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong alisin sa isip ko ang pagdududa. Pero may nagsasabi sa akin na may ginagawang kalokohan si Darwin. Leia, pa-Facebook naman ako. Kanina ka pa naglalaro eh. Mamaya na po ate. Yan na, tuloy na. Mami, oh. Leia, pagamitin mo saglit ang ate mo ng computer. Ay, nga pala, Alice, asan ang daddy mo? Ay, pupunta lang daw po kay na Tito Ricky sandali. Ah, sige. Oh, ate 30 minutes lang po Oo na. Oh, buntis na pala ulit si Tita Lu, Mami eh. Ito, nakita ko sa FB. Talaga? Sino nag-post? Si Kuya Manuel po. Ay, teka, Alice. I-search mo nga yung Facebook ng daddy mo para makita natin yung pictures niya sa Oman. Sige pa. Hindi ko mahanap si daddy sa friend list ko. Search ko na lang. Hala, dalawa pala yung account ni daddy, Mami. Ito, lumabas sa search. May second account pala siya. Second account? Opo. Ito. Patingin nga. Ayan. Ay, kaso hindi ko siya friend dito. Walang mutual Hindi niya tayo friends, saka naka-private. Baka hindi niya na nabubuksan. Oo nga, ganun nga yun. Baka nga hindi na bubuksan ng daddy mo yan. Ito, Mami, yung pictures niya. Hindi ko na inuswiksa pa kay Darwin ang tungkol sa second account niya sa isang social networking site na yon, kuya. Ipinagpalagay ko na lamang na marahil ay hindi na niya ginagamit ang account niyang yon. Pero isang gabi, nakatulugan ni Darwin na bukas ang kanyang laptop at nakalimutan niyang i-log out ang kanyang account. Makabangon nga muna. Darwin? Masa kaya yun? Ay, naku, nakatulog pala dito sa sofa. At kaharap pa ang laptop. Ay, ang asawa ko talaga, walang pahinga. Nandito na sa Pinas yung iniwan trabaho pa rin sa Oman ang iniisip. Baka kausap ang boss niya. Mapatay nga muna tong laptop. Oh. FB? Bukas pala yung Facebook niya. Ito yung second account niya. Ano to? Sino tong babaeng to? Brenda? Brenda Hamili? Darwin? Bakit? Bakit? Nagulat ako sa mga nakita ko, kuya. Ayokong maniwala na magagawa sa akin ni Darwin ang bagay na yon. Parang hindi ko makaya ang sakit sa lahat ng mga nalaman ko. Pero alang-alang sa aking mga anak, ay nilakasan ko ang aking kalooban. Kaya naman, tinapat ko si Darwin sa lahat ng mga nalaman ko. Alice, anak. Pasok na kayo sa kwarto ng kapatid mo. Ako na maglilikit tong pinagkainan natin. Sige po, Mami. Ako nang magliligpit para makabawi naman ako dito sa mga gawaing bahay. Makabawi? Seryoso ka ba dyan, ha? Masyado ka pang bata para mag-menopause, Bakit parang init ang ulo mo? Masyadong bata para mag-menopause.
At masyado nang matanda at losyang para mahalin mo? Hindi kita maintindihan, Shirley. Ikaw ang hindi ko maintindihan, Darwin eh. Bakit mo ko niloko? Bakit ka nagkaroon ng relasyon sa Brendang yun? Paano? Oo. Alam ko na ang lahat, Darwin. Utang na loob, Darwin. May asawa ka ng tao. Hindi ka na binata. May pamilya ka na kailangan ng pagmamahal mo, hindi lang ng pera mo. Shirley, makinig ka sa akin. Natukso lang ako. Maniwala ka sana sa akin. Malungkot lang talaga ako nung mga panahong yun. Dumating si Brenda sa opisina. Bigla kitang naalala at nakita sa kanya. Ngayon nga nakikipaghiwalay na ako sa kanya pero tinatakot naman niya ako na sasabihin daw niya sa iyong lahat kapag iniwan ko siya. Alam kong katangahan na pumatol ako sa pambablackmail niya. Natakot. Pero mahal ko kayo. Mahal mo kami. Mahal ko kayo. Mahal ko ang pamilya na to. At ayokong masira tayo, Shirley. Ganun. Patawarin mo naman ako. Pero niloko mo pa rin ako. Iba si Brenda, iba ako. Kaya pala hindi ka na tumatawag. Kaya pala parang lagi ka nagmamadali kapag kinukumusta kita. Akala ko pa naman nagpapakabagod ka sa trabaho. Yun pala, ibang bagay na yung pinagpapaguran mo. Sana pala hindi ka na umuwi at magsama na kayo ng Brenda mo sa Middle East. Shirley naman. Tama na. Patawarin mo na ako. Hindi ko kakayanin kapag nasirang pamilya natin. Darwin, mahal na mahal kita eh. Pati yung mga anak natin. Ayokong masira yung pamilya natin. Ayokong dahil lang sa isang babae, mawawasak ang relasyong iningatan natin sa loob ng 12 taon. Shirley, I'm so sorry. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ko. Kahit ako nang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Shirley naman, just give me one more chance to prove na ikaw lang. Na kayo lang ni Alice at Lea ang dapat kong alagaan. Kuya, sadyang ang napakalaki ng pagmamahal ko sa aking pamilya. Kaya naman, pinatawad ko ang aking asawa. Inayos namin ang problemang ito at nagsimula kami ulit na parang walang nangyaring masama sa aming pagsasama. 1 linggo na lamang ay matatapos na ang bakasyon ni Darwin noon dito sa Pilipinas. Ayaw ko mang umalis siya ulit. Ngunit kailangan niya dahil may pinirmahan siyang kontrata. Ipinangako niyang hindi na niya ako lolokohin, kuya. Pinagkatiwalaan ko siyang muli dahil ayokong mawasak ang aming pamilya. Sinabi niya rin na sa Pilipinas na muna mamamalagi si Brenda. Kaya napanatag na ako. Alam ko pong katangahan para sa iba ang ginawa kong mabilisang pagpapatawad sa asawa ko. Pero alang-alang na maisalba ang aming pagsasama, ay ginawa ko yon. Pero isang pangyayari noon ang lalong nagpaduda sa akin na may ginagawa pa ring kalokohan ang asawa ko, kuya. Ilang araw bago bumalik si Darwin sa Oman, ay... Kaya tatawag ng ganitong oras, Sam? Hello? Hello, Tol. Okay na yung apartment ko na sinasabi mong uupahan mo dito sa Quezon City. Teka, sino bang titira dito? Lilipat na ba kayo? Parang ang liit naman nun para sa inyo. Kala ko tapos nang bayaran yung bahay nyo. Nagka-problema ba kayo sa lugar nyo dyan? Kuya Ricky? Ah, Shirley. Ikaw pala yan. Kamusta ka na? Anong apartment, Kuya Ricky? Wala naman kaming napag-usapan ni Darwin na lilipat kami. At saka, bakit? Naku, Shirley. Akala ko si Darwin to. Nagpapahanap kasi siya ng apartment eh. Hindi ko naman alam kung bakit. O sige, bababa ko na. Ikaw na lang magsabi kay Darwin, ha? Alis pa kami ng Ate Rose mo. Ah, okay po. Sige, Kuya Ricky.
dumating kami sa punto na para mapatunayan ko lamang na nambababae pa rin siya, ay nakuha kong sumakay sa likod ng sasakyan ni Darwin gamit ang aking duplicate key. At hindi ko inaasahan na makikita pala sila ni Brenda. Habang nasa sasakyan sila, ay narinig ko ang lahat ng mga bagay na hiniling kong hindi ko na lamang sana pa narinig. Honey, ang lakas naman ang dating nitong bago mong AUV. Parang ikaw. Siyempre, sasakay kita dito. Honey, naamoy mo ba yung bago kong pabango? Do you like it? Sobra. Bango-bango mo. I know you like it. Alam kong nagsasawa ka na sa amoy ng asawa mong amoy daing. Mana nga yan. Ay nako. At mamaya matitikman mo rin yung flavor ng bago kong lipstick. oh, not now. Later. Nga pala, kailan ang balik mo sa Oman? Sa Sabado. Ay, mamimiss kita. Honey naman eh. Huwag kang ganyan. Parang ayoko na tuloy umalis. Ikaw naman kasi, ayaw mo pa akong pasamahin sa'yo. Dito ka na lang. Dadala na lang kita, ha? Pakis nga. Kiss lang? Ikaw talaga. Ano ka ba? Nakikiriti ako. Honey, dahan-dahan lang. Baka makita tayo ng mga tao dito. Ikaw din. Halika na kasi. Ba't pa tayo tumigil dito sa convenience store? May bibilhin ka ba, honey? Nakalimutan ko bumili ng drinks natin eh. Alam mo na. Pampagana. At syempre yung pang safety first natin. Mahirap na. O sige, Han, balik ka agad ha. Sige na. Mga walang ya. I'm back! Teka, ilalagay ko lang sa likod ng kotse itong mga drinks natin, ha? Han, bilisan mo na kasi. Okay. Pabalik ako agad. Umanda ka sa akin. Han, bilis. Han? Shirley? Naiibang ka na ba? Bakit ka nandyan? Hibang! Aray! Matino pa ang isip ko, Darwin! Ikaw ang hibang! Dahil nagagawa mo pa rin akong lokohin! Walang hiya mo. Shirley! Ano nangyayari dito, Darwin? Honey? Brenda. Okay ka lang ba? Alandi na babae ka! Tama na, oy! Shirley! My hair! Ow! Tigilan mo! Sinabi landi mo! Bitawan nyo! Ow! Shirley, ano ba? Pa yan! Huwag mo saktan si Brenda! Huwag mo saktan si Brenda! Umuwi ka na! Honey, tulungan mo ako. Halika na, umuwi na tayo! Huwag mag-iskandalo dito, nakakahiya! Darwin, ako ang asawa mo! Ako may karapatan sa'yo! Ako dapat ang nilalambing mo! Ako dapat ang inaalagaan mo! Saktan ka ba, Brenda? Ako dapat ang pinoprotektahan at kinakampihan mo! Saka ka nahihiya? Ang kakapal nga ng mukha ninyong dalawa para maglampungan. Tapos ngayon ka pa nahiya? Walang kasalanan si Brenda dito. Kaya wag mo siyang idamay. Nalaso na ba yung utak mo, ha? Ano bang meron sa kanya at nagawa mo akong saktan, Darwin? Pareho kayong may kasalanan dito. Pareho niyo akong niloloko. Okay lang ba? Brenda? Binigyan kita ng pangalawang pagkakataon, pero sinayang mo lang. Hindi ko na alam kung sapat pa yung pagmamahal ko sa'yo.
Para matanggap pa kita bilang ama ng mga anak ko. Tumigil kang malanding babae ka. Yan na bang gusto mo mangyari ha, Shirley? Ayoko na, Darwin! Ayoko na Nagpapakahirap maloko ako pa sa for the Oman. second time! Pagod na ako. Nagpapakahirap ako sa Oman para lang bigyan kayo ng maayos na buhay. Kung napapagod ka, mas lalo na ako. Sawang-sawa na ako! Ito ba, Darwin? Ito ba yung maayos na buhay na sinasabi mo? Ito? Sira ng pamilya natin! Sira na! Sinira mo! Migil ka. Tara na. Napakasakit ng lahat ng mga binitiwang salita sa akin ni Darwin, kuya. Hindi ko lubos akalain na sa kabila ng pagbibigay ko sa kanya ng pagkakataon para muling mabuo ang aming pamilya, ay hinayaan niya pa rin itong mawasak. Simula noon ay hindi ko na muling kinausap ang aking asawa at hindi ko siya pinapapasok man lamang sa aming bahay kahit na anong pagpupumilit niya. Sa likod ng isip ko, gusto ko pa rin siyang patawarin para maisalba ang aming pamilya dahil mahal ko ang mga anak namin. Ayaw ko po na lumaki silang walang kasamang tatay. Pero kuya, lumalaban sa isip ko na huwag na dahil sa napakalaking kataksilan na ginawa ng aking asawa. Ano po ang gagawin ko, kuya? Dahil sa kabila ng pagkakataong ibinigay ko sa kanya, ay hindi pa rin niya itinigil ang pakikipagrelasyon kay Brenda. Sana po ay matulungan ninyo akong malutas ang aking suliranin. Salamat po. Taos-pusong umaasa. Shirley.
masaktan kahit ako para sa'yo ay isang hiram at hindi dapat magdamdam. Radyo La Verdad 1350. Ito ang UNTV Radio. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan, para sa mga nanghihiram. O yan. Sige, your turn. Parang, ano ba nangyari kasi? Ano nangyari? Ha? May malandi po. Hindi kuya? Yung babae, kasi yun ang mahirap eh. Sometimes, sabi nila, curiosity, di ba, can kill the cat, di ba? Naging curious pa siya, sinundan niya. Masundan niya, sumakay siya ng hindi alam dahil meron siyang susi ng sasakyan. Sumakay siya sa sasakyan. Nagkita pala yun dalawang diba? Nasakay ngayon yung nadidinig niya ngayon habang naglalampungan yung dalawa. Diba? At ano pa sabi? Amoy tuyo siya. Amoy daing. May parinig pang gano'n, ano? Ayan, yung mga babae, kung kayo halimbawa ngayon, ang gano'n, halimbawa sa akto ng babae, kung si Mads kasi siya gumanap ng ng hitad. Siya ang gumanap ng yung si Brenda. May brain damage. Brain damage, I like that. Kung ikaw ngayon yung asawa, tapos biglang ikaw ay nandoon, nadidinig mo, ikaw ang pinag-uusapan, tapos nilalait ka, pang amoy daing ka, tapos nadidinig mo na yung asawa mo kinakalantari, at yung asawa mo naman ay nakikipag lambutsingan, andun ka sa may likod. At ikaw ay nagkukuko yung hindi ka basta makasigaw. Kaya mo ba magtago dun kagad na hindi ka kagad lalabas? Parang hindi po eh. Parang lalabas na po ako nun. Kasi in the first place, humingi po ng second chance yung asawa ko. Kung halimbawa po ako po si Shirley, humingi na po siya ng second chance eh. Tapos, nalaman ko na hindi pala totoo yun. Parang, kailan pa ulit ako magtitiwala sa'yo? Parang ganun po. Parang sobrang sira na po yung tiwala ko sa kanya. So, parang hindi ka ba nadadala ng emotion mo? parang mukhang may pinanggagalingan yun. It's coming from a deeper place. Hindi kasi, kaya gusto ko din ma-i-compare natin yung nararamdaman ninyo, whatever it is, dun sa kung ano ba yung magiging sasabihin sa atin ni Brother Eli. Kasi sometimes, we react to things na, especially pagkagalit ka, di ba? Natural lang. Sino ba naman matutuwa nun, di ba? Nahuli niya pa sa akto at nadinig niya pa yung mga pinag-uusapan at aray ko, nilait pa siya, di ba? Parang medyo ano gagawin mo? Di lalabas ka. Paglabas mo, ano gagawin mo? Ano po? Pareho ko po silang aawayin. Pareho po. Kasi pareho silang Talaga. So parang hindi mo na alam kung ano kasunod na mangyayari. Opo, hindi na po. Parang, parang gano'n. Ito na si Rambo! Diba? So, ikaw. Meryl. Opo, maybe. Kuya Meryl po, Meryl. Sige, ano ngayon ang gagawin mo? Kuya, ganun kuya. Nakakaasar
kuya, ang landi. Tapos, may pag ganun pa. Kuya, talaga naman. High blood. Parang mga umuusok ang mga ilang mo. Ikaw naman, Teacher Jack. Kung ikaw naman yung lalaki. Aray ko po. Ikaw yung nahuli ngayon doon. Sa pagkakataon na gano'n, ano sasabihin mo? Anong gagawin mo? Huli ka na sa akto So, ano gagawin mo doon kung ikaw naman yun? Ano po? Hindi ko alam ko yan Siguro po, babalik na po sa pamilya ko. Hingi ako ng sorry uli. Dahil nahuli ka na. Nahuli na Sabi ko, Brenda, huwag na tayo magkita uli. Ay, hindi po kuya. Siguro ibig sabihin tama na. Kasi parang naisun ako sa lalaki kuya kasi binigyan siya ng panibagong chance tapos itong Brendang Malandi na dapat tinatalis ng puno ng mangga na puro langgam. Home record talaga kuya. Parang kawawa naman po yung mga bata po. Sila kasi mag-suffer talaga dun sa ginawa ni Brendang Malandi. Nako, talagang talagang eto na. Eto na ngayon. Parang ang reaction niyo talaga. Si Myla talagang parang nakaka-relate ka ba? Hindi. Tingnan natin. Ano naman ang mga punto de vista na pwede nating makuha pag ang pag-uusap ay yung galing doon sa pananaw na mayroong batayan na ito ang siguro magandang maging pananaw natin kung ito'y nanggagaling sa katwiran, wisdom at mga bagay na matututunan natin tungkol dito sa istoryang ito, no? At ano ang mga sinasabi ng kasulatang kinasihan ng Diyos. Sa pamamagitan po rin po ng ating resource person, si Brother Eli Soriano. Brother Eli. Para sa iyo, Shirley, una, ibig kong sa pamamagitan ng iyong kasaysayan ay makapag-share din ng mga aral ng Panginoon mula sa kasulatan sa iba pang maaring magkaroon ng kapareho mong sitwasyon. Aking sinasabi sa mga kakilala ko na kung kayo'y mag-a-abroad, iiwan nyo ang iyong pamilya at hindi kayo nakahanda, mabuti pa huwag. Una-una dapat nakahanda yung lalaki at babae sa isang sakripisyo because yung mag-a-abroad na asawa mo, hindi naman pwedeng umuwi sa isang buwan lang Talo sa pamasahe pagka uwi sa isang buwan. Kasi mamamasahe, halimbawa, kung mag-a-abroad, pupunta ng Amerika, Canada, o Europa, mamamasahin mga more or less sa 200,000 piso, paano naman yung pwedeng buwan-buwan na umuwi? Isang consideration, Shirley, ay ganito. Lalaki, meron niyang tinatawag na pagdating ng pangangailangang sexual. Sa babae, mas matindi. Kasi ang babae meron tinatawag na monthly ovulation period. Na yung mga period na yon, ang babaeng may asawa ay nangangailangan ng sexual na relasyon sa asawa. Sa mga punto na yon, it is a sure sacrifice na kung kayo magkakahiwalay for a year, you have to suffer all the consequences of depriving your pleasures of the flesh that you have known because meron na kayong karanasan bilang may asawa. Hindi bale kung binata o dalaga, no? Walang karanasan, wala silang masyadong urge na magbubuyo sa kanila sa ganon dahil wala pa silang karanasan. Pagka nagkaroon na ng karanasan, ang lalaki at ang babae, to have known each other sexually, doon na nagkakaroon ng something imprinted in the mind na pagdating ng urge na yon, hahanapin ng katawan mo yung naramdaman mo because of that experience. Yun ang sinasabi ko sa aking mga kakilala. If you are not physically mature or spiritually mature, it will entail a lot of sacrifices in the flesh. Pagka mag-a-abroad si lalaki, if you want to be a faithful husband or a faithful wife, magsasakripisyo ka. Kung minsan binibiro ko yung mga
lalaking kakilala ko, marunong ka ba akong magsariling sikap? Kasi kung hindi ka marunong magsariling sikap, hahanap ka ng magsisikap para sa'yo, magtataksil ka sa asawa mo. Ganon din naman yung iiwan mong asawa sa Pinas. Lalo na pagka nabalita ang naka-abroad ang asawa niyan, very prone yan sa tukso. Kasi alam nung mga parasite ba ang tawag doon, na gustong mabuhay sa kabuhayan ng iba, alam nila na may perang tinatanggap si Mrs. from abroad, yun ang mga nililigawan ng mga mapagsamantala, ang mga asawa ay nasa abroad. Kasi alam nila may monthly remittance. So napakalaki ng tukso on both. Lalaki o babae, yung lalaking nasa abroad, tutuksohin ng babaeng nandun sa abroad, ng asawa ay nasa Pilipinas. O kaya yung babaeng nasa abroad, matutukso sa ibang lalaking nasa abroad din dahil ang asawa niya nasa Pilipinas. Diyan nag-uumpisa ngayon ang deterioration ng family values, ng pagkawasak ng pamilya, hindi na umuwi minsan sa mga anak, minsan pag-uwi niya napakasakit, Kuya Eddie, ang aking karanasan. Nung umalis ako 2 anak ko, pagbalik ko'y 3 na, wala naman ako. Something like that. Alam niyo na ibig kong sabihin, yan ay pinanggagalingan ng infidelity, ang pag-abroad. At yan na nga ang nangyari sa iyo. Nakilala nitong mister mo, si Brenda sa abroad. Itong Brendang ito siguro pakawala rin ito dahil naghahunting din ito ng mapapagdausan niya ng kanyang kaligayahang panlaman. At ngayon, practically nawawasak na ang pamilya mo. At ang sabi mo ay binigyan mo ng pagkakataon ng iyong asawa para makapagbago, mabuo ulit yung pamilya. Maganda yon. Kasi yun ay sinasang-ayunan ng kasulatan na yung mag-asawa nagkakahiwalay ay kung mayroong chances ng reconciliation, ang payo ng salita ng Diyos, 7:11 ng unang Korinto, kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa. O kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa. Kasi alam mo, kaya sinasabi ng salita ng Diyos yung makipagkasundo. Kasi God wants marriage to be preserved. Gusto ng Diyos na ang pagsasama ng mag-asawa ay huwag maputol. Kaya nga sa Kristyanismo, bawal yung diborsyo, bawal yung iiwanan mo yung asawa mo, bawal yung maghihiwalay kayo kasi ang pinagsama ng Diyos ay hindi nararapat na paghiwalay ng tao. Kaya binabawal ni Kristo yung diborsyo sa lahat ng relihiyon. Lahat ng mga gobyerno nagpapahintulot ng diborsyo ay gumagawa ng hindi kasang-ayon ni Kristo. Diyan ngayon nag-umpisa yung deterioration ng family values, yung deterioration ng moralidad sa sosyedad kasi may changing partner. Nagpalitan ng asawa nung mag-abroad. Pagkatapos minsan naman, iniwan na yung asawa ay nang bumalik sa Pinas, nandun sa Guam, nandun sa Hawaii, nakakita na ng Hawaiiana ron. Hindi na bumalik sa Pilipinas, pinabayaan na yung pamilya niya. Ganun. Samantalang nung umalis siya, ang pangako niya sa asawa niya ay para sila'y makaahon sa hirap, etc. Which is yung sitwasyon mo ngayon, Shirley, sa iyong katanungan, ano ba ang iyong gagawin sa kabila ng pagkakataong binigay mo kay mister mo? Nagtutuloy pa siya ng pakikipagrelasyon niya doon sa kanyang kabit na si Brenda. Alam mo, kung frankly speaking, sa Biblia tayo babatay sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, yung pagka ang isang tao mangangalo niya o kaya mapakiapid, dapat huwag ka nang makikisama dun 5:11 yun ng unang Korinto. Mapakiapid, masakim, manglalasing, manlulupig, sa gayoy wag man lamang kayo makikisalo. It is tantamount to separating from such kind of a husband or a wife. Babae o lalaki, pagka ikaw ay lalaki, ang asawa mo'y ganyan na naglalaro ng apoy at binibigyan mo ng pagkakataon, okay lang yun yung bigyan ng pagkakataon kasi nagbibigay ang Diyos ng chance of reconciliation. Pero sa kabila nung ibinibigay mong pagkakataon, tuloy pa rin siya. Kung batas ng Panginoon ng pag-uusapan, dapat huwag ka nang makisama dyan sa asawa mo. Kung batas ng Panginoon.
Kasi kung talagang mahal ka, hindi dapat na harapan ka niya ng niloloko. Merong mga lalaki nakakapagtaksil sa asawa, pero pag nabisto na, they prefer to stay with their wife than to continue their illicit relationship with other woman. Pero dito sa asawa mo, parang sinasadya niya na magpakaligaya sa ibang babae na iwan na kayo, kaya baliwalain ka na. Kaya kung strictly biblical ang pag-uusap, sabi ng salita ng Diyos, sa mga ganyan, sa mga mapakiapid, huwag man lamang kayong makisalo, ang sabi ng kasulatan. So, it's high time para bigyan mo siguro ng ultimatum yung asawa mo kung mamili siya, kung ayaw niya na talaga sa inyo. You have to go on your way. Being a single parent to your children, at pagbutihin mo ang pag-akay sa iyong mga anak. Maghanap buhay ka ng marangal at mababawasan ng sakit ng ulo mo kaysa sa umaasa ka sa isang asawang hindi ka pinapahalagahan. Kasi ang consequences niyan, maaaring kung may sakit yung Brenda, mahahawa ka kung patuloy ka makikisama. Kasi alam mo, meron akong alam na yung asawa mabuting tao, yung asawa niya na natuksong makipagrelasyon sa iba, yung pala nataon may AIDS pala yung nakarelasyon ng asawa niya sa abroad. Nahawa yung babae rito sa Pinas, wala naman siyang ginagawang masama sa kanyang asawa. Yun ang danger niyang illicit sexual relationship. Kaya yan ngayon ang ikinababagsak ng maraming pamilya at kuminsan nagiging dahilan pa rin ng pagkakaroon ng mga sakit na nahahawa dahil sa sexual infidelity ng lalaki o ng babae. Kaya siguro para proteksyonan mo yung sarili mo, bigyan mo na lang ng ultimatum. Kung ayaw niya na talaga, ganun kasi sabi sa Biblia, pagkatapos mo una, pangalawa, ayaw pa talaga, wala ka na magagawa. Tres Gs yan ang aklat ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una, ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Yung asawa mo ayaw magbago, hindi, hiwalayan mo. At malay mo, baka pag hiniwalayan mo, magising siya. Kung hindi naman siya talaga magigising, biyaan mo na siyang matulog habang panahon. Kasihang kanawa ng kapalaran. Ayan, maraming salamat po, Brother Eli. That's very enlightening. Sa mga may ibig pong ipadala sa atin na liham kasaysayan, mangyari lamang na isulat sa atin sa Dear Kuya The Drama, 907 Philam EDSA, Quezon City, o kaya ay email sa dearkuya@untvradio.com. Kung kayo po ay pala rin na mapili nating story for the month, ay meron po tayong ibibigay sa inyong 10,000 pisong pinaka-pakonsuelo. Well, salamat na muli sa ating mga mag-aaral sa Radyo La Verdad. At of course, Teacher Jack. Yan. Salamat sa inyong naging pag-antabay. Again, papakabait kayo, mga estudyante. At at least, pwede ka pa palang makasama sa amin, Madge, dahil ikaw ay panggabi naman pala. Opo, Loben po. Yan. Sige. Salamat sa mga scholars natin. Sa ngalan po ng ating mga naging kasama at of course sa panguna ni Brother Mel Magdaraog o sa ating technical side, si Ronald Tabian, Nilo Dasuasido, Isaiah C., George Ibardalosa, Chris Bantayanon, Dennis Blanca Flor, Joy Zamora, Michelle Tongol, Jermaine Tuazon, Shelo Cotillon, Medina Baniged, and of course kasama po si Ma'am Annie Rentoy. Maraming salamat po. At of course, sa ngalan po ng ating resource person, si Brother Eli Soriano. Muli po, ako po ang inyong Kuya Daniel. Papasalamat na muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong kanyang ipinagkaloob sa atin upang makapaglingkod po sa inyong lahat. Patnubayan nawa tayo at gabayan sa ating mga paggawa sa bawat sandali. Magandang araw, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako lito-lito sa dami ng problema ko, itago mo na lang ang tunay na pangalan ko. Oh my
my dear.